Kasabay ng rally ng Inc. VP Sara, tatakbong presidente sa 2028. Finish na. Ayan, magandang balita to mga katunay. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin. Syempre, di na natin pagtatagalin to mga katunay, no? Magandang pag-usapan to. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Matapos ang ipinakitang suporta ng Iglesia ni Cristo para kay Vice President Sara at sa kapayapaan upang hindi ma-impeach si Vice President Sara sa mga pinagdaan. O nakita nyo naman yung taong yan, walang tulak kabigin talaga, hindi ka makakapaghulog ng karayom dyan, grabe. Napakadaming tao. Kaya tuloy maraming nasisindak, no? Iglesia pa lang yan, mga katunay. Meron nga nag-comment sa akin na mabalikan ko. Sabi niya sa akin, bakit? Iglesia ba lahat ng mga Pilipino? Alam mo sir, eto ipapaliwanag ko. Yung sinasabi namin, no? Alam namin na hindi naman lahat ng Pilipino ay iglesia. Pero yung mga sumusuporta diyan, kita nyo naman napakadami. 'Di ba? Kalimitan diyan puro iglesia. Ngayon kung sinasabi mo lahat ng tao, bakit lahat ng Pilipino ba iglesia para sumimpat siya kay VP Sara? Mariosep, meron ngang mga kahit hindi iglesia ay sumisimpat siya kay VP Sara. Ako hindi ako iglesia eh. Oh. Pero sumisimpat siya ako kay VP Sara. May mga DDS vloggers na hindi naman iglesia pero sumisimpat siya kay VP Sara. May mga tao ako nakakausap na pabor kay VP Sara at sa mga Duterte, hindi rin sila iglesia. Yun yung sinasabi ko. Wala pang 100%, no? Hindi pa nagsasama-sama. 'Di ba yung mga hindi iglesia at saka yung mga iglesia? Paano pa kaya kung magsama-sama lahat 'yan? Eh di wala na. Puno na. 'Di ba? Daanan ni Vice President Sara. Yan pa nga lang, makikita nyo, puno na eh. Siya ay halos pagtulungan ng lahat ng politiko upang siya ay mapabagsak at masiraan ang kanyang pangalan. Nakapagpasya na si Vice President Sara. Ayan. Tatakbo na siyang Pangulo sa 2028. Na siyang binigyan ng comment at reaksyon ni Mr. Real Talker. Ang sinasabi kasi ng iba dyan, no, may mga nagsasabi na galit sa mga Duterte, yung mga antay. Wala yan. May impeach yan si Sara Duterte. Yan ang sinasabi nila. Hindi na matutuloy sa 2028 yan. Hindi makakaano yan. Pero ako, malakas ang pakiramdam ko. Hindi mai-impeach si VP Sara. Alam nyo kung bakit? Oh. Kasi alam nyo ang mga taong gustong magpa-impeach lang naman kay VP Sara ay yung mga makakaliwang grupo. At yung mga gumagawa ng at saka yung mga magikero na gumagawa ng hocus-pocus. Sila lang yung nagkakampihan. Tanungin nyo ako sino mga kakampi ng Duterte. Nakita nyo naman siguro kung ganong kakapal yung mga taong yung kasing kakapal ng mga pagmumukha ninyo na nagsasabing si VP Sara mai-impeach. Diba? Kita nyo kung gaano kakapal yung mga taong yun, kung gaano karami. No? Iglesia pa lang yun, uulitin ko, iglesia pa lang. Kung meron mang mga tao na hindi iglesia doon, is mas marami pa din ang iglesia ron. 'Di ba? Kasi alam nyo kung bakit hindi basta-basta mabubuwal si VP Sara, kasi kakampi niya yung taong bayan. Yung mga tao ang kakampi niya. 'Di ba? Mas malakas ang tao. Kaya nga tinawag na people power eh. 'Di ba? Kahit gaano ka pang katatag, kahit gaano ka pang katinding politiko, kapag ang tao nagsama-sama, babagsak at babagsak ka. 'Di ba? Kahit kayo mga nasa posisyon, kayang pabagsakin ng taong bayan pag nagkaisa yan. 'Di ba?
Tested na yan, subok na yan. Oh. Bakit ba kayo nakaupo? Sino ba ang nagpapaupo sa inyo? Siyempre, mga tao. Sino ba bumoboto sa inyo? Siyempre, yung mga tao, hindi naman kayo-kayo. Diba? Kahit kayong mga gustong magpabagsak kay BP Sara ay magkampi-kampihan dyan. Kahit nakaupo kayo, wala kayong magagawa. Kapag yung mga tao ay nagsasama-sama. Diba? Masasayang lang ang laway at pagod ninyo. Pwera na lang kung dadayain nyo sa magic lahat. Parang nga nagsisimula na yung magic ngayon eh. Kaya nga hindi ako naniniwala, ulitin ko, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni General Browner na mas maganda daanin nila sa eleksyon eh. Sa panahon ngayon, dadaanin sa eleksyon, tignan nyo naman ang yayari ngayon. Panoorin ang buong detalye sa buong video. Samantala, tila tinawag ni Franz Castro na kulto ang Iglesia ni Cristo. Oh! Oh! Sabi daw ni Castro, kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Talagang tong taong to, wala na talagang magawang matino sa buhay talaga. Basta pag sumusuporta ka sa Duterte, sasabihin makademonyo ka, kulto ka. Ikaw, kanino ka ba kumakampi? Diba? Kulto talaga lang Alam nyo kasi si Castro, alam ko, naiintindihan ko yung pinanggagalingan nito eh. Yung pinagmumula nito kaya nagkakaganto to. Kasi alam natin na number one enemy niya talaga ang mga Duterte at number one enemy din siya ng mga Duterte. Inis sa kanya ang mga Duterte. Kasi nga, di ba, alam natin, wag na natin banggitin dito, baka mas lalong mainis yan. Di ba? Kaya hindi mo makikitaan si Castro na magbaba ng ego yan. Hindi magbababa ng ego yan. Mas ano niya pa yan, mas pag-iigtingin niya pa yan. Kahit siya na lang ang mag-isa na nagsusulong ng impeachment, hindi titinag yan. Hindi nga niya matanggap na talagang ang Iglesia ni Cristo ay nakasuporta kontra impeachment ni Vice President Sara. Kasi alam nyo, naiinggit sila kay BP Sara eh. Kayo naman kasi, INC, ayan baka naiinggit si Castro, no? Minsan naman daw gumawa kayo ng rally para sa kanya. Rally sa pagpapatalsik sa kanya. Joke. Diba? Walang rally daw ang makapagbubura sa katotohanan na dapat daw managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginawa. Ano nga yung papanagutan ni BP Sara? May pananagutan ba siya dyan? Ano yung papanagutan niya? Yung kaso na sinasabi ninyo. Yung mga kaso nyo na nakukuha nyo lang sa pagiging marites nyo. Diba? Mga ebidensya nyong walang kakwenta-kwenta. Alam nyo COA na yung nagpatunay. Commission on Audit. Lahat ng mga gastos ng mga ahensya, kahit na ano, sa gobyerno o etc. Namomonitor ng Commission on Audit yan. Commission on Audit ang naglalabas niyan. Ngayon, ano ang sinabi ng Commission on Audit? Pinatunayan ng Commission on Audit na walang ginagawang kabulastugan si VP Sara. So, ano pa ba yung sinasabi niyong kinukurap ni VP Sara? Ano pa yung ninanakaw niya? COA na yung nagpapatunay, COA na yung naghahain sa inyo, hindi pa rin kayo naniniwala? Gumagawa kayo ng mga sarili nyong pamumuna. Gumagawa kayo ng mga sarili nyong investigasyon. Samantalang ang investigasyon na ginagawa nyo ay sinagot na ng COA. Kaya hindi namin lubos maisip kung ano pa yung gusto nyong ikaso sa kanya. Bakit hindi nyo na lang sa kanya ikaso yung pagnanakaw ng sinampay sa kapitbahay? O si Sara Duterte, nagnakaw ng sinampay sa kapitbahay niya. Kasuhan natin yan, impeachment. O bakit hindi na lang ganun? Yung bilyon-bilyon na ginagastos ngayon, no, na hindi natin alam, ewan ko ba, bakit hindi yun ang iniimbestigahan nyo? Mas mataas pa yun doon sa sinasabi nyo na ginastos daw ni BP Sara na sinasabi nyo. Kay BP Sara, milyon. Yun yung pinaparatang sa kanya, milyon. Paano yung mga bilyon?
na nababalitaan natin ngayon. Hindi kayo makaporma. Kasi nga, 'di ba? Yari kayo. Natatakot kayo. Kasi nga binigyan na nga kayo ng binigyan na nga kayo ng daan para makapagganyan. Manta kayo sa tagal ng panahon, ngayon lang kayo nakaporma ng ganyan. Sinasamantalan nyo na yung mga Duterte ngayon. 'Di ba? Sinasamantalan nyo yung pagkakataon na ganyanin yung mga Duterte. Aba. Ang milyong Pilipino daw na sumusuporta sa impeachment ay humihingi daw ng hustisya at pananagutan. Wow, Franz Castro. Mas milyon? Yung sumusuportang milyon sa impeachment? Nasaan yung mga taong yun, yung milyon? Aba, si Castro nagsasalita mag-isa. Parang kayo lang ang gustong magpatalsi kay BP Sara eh. Pero sinasabi niyong taong bayan, yung milyon, saan dun? Uy, naku. Ma'am Franz, wag mo na idama yung mga taong bayan. Bay, Diyos ko naman. Mahiya naman tayo sa sarili natin. Di ba, pati taong bayan na nananahimik, dinadamay mo pa sa sinasabi mong prinsipyo mo. Marami pa nga ang gustong mapatalsik ka dyan sa Kongreso. Franz Castro, alam na baka yun. Yung milyon-milyon na gustong magpatalsik sa kanya sa Kongreso. Marami na yung pagkainggit kay Vice President Sara dahil siya ay kontra makakaliwa na ikaw ay isa rin makakaliwa. Ang rally daw ng Iglesia ni Cristo ay hindi daw talaga para sa kapayapaan. Ito lamang daw umano ay nasabing rally upang protektahan si Vice President Sara. Ano naman ngayon kung protektahan si BP Sara? Anong gusto nyo? Kayo ang protektahan. Diba? Wala na kayong pakialam doon. Kung protektahan man o hindi si BP Sara, bahala na kayo sa buhay nyo, bahala sa buhay niya. Diba? Bahala sila sa buhay nila. Ganun yan. Masyado naman kayong naiinggit sa nangyayari ngayon. Diba? Kahit ba protektahan siya niyan eh. Kahit ba sabihin natin yung rallying yan. Ano yan? Pinoproteksyonan lang si BP Sara niyan. Ang galing. Anong pakialam nyo? Diba? Kung sinusuportahan siya. O bakit? Kasi wala kayong supporter. Mo naman, Franz Castro. Kaso Franz Castro, wala kang magagawa dito. Sa bilang ng... tsaka kung milyon ang sumusuporta dyan sa impeachment ni BP Sara, dapat lumabas na yan. Bakit walang lumalabas? Kayo-kayo lang ang naniniwala sa sinasabi niyo. Ngayon ito, nakikita mo ba ito? Ito lang naman ang bilang ng mga nagnanais na huwag ma-impeach si Vice President Sara. Kayo bang mga makakaliwang grupo na reliyista, kailan ba kayo humangtong sa ganito? Nangyari na ba sa inyo ang ganito karami? Ito ang tinawag mong mga kulto. Mga tunay na... Napakadami namang kulto niyan. Kita mo yung umattend ng rally na yan, puro kulto ba yan? Kung kulto yan, matakot na kayo. Diba? Mantakin nyo, binabastos nyo na pati yung iglesia. Diba? Dahil hindi nyo matanggap na gumagawa sila ng ganyan. Alam nyo, gumagawa sila ng ganyan para maging maayos kung ano yung takbo ng gobyerno natin. Dahil nararamdaman na nila yung hinaing ng bawat tao. Diba? Buti pa nga yung iglesia, nararamdaman nila yung hinaing ng bawat tao eh. Kayong mga nandiyan dyan sa posisyon, hindi nyo maramdaman yung nararamdaman ng hinaing ng tao eh. Diba? Tao yan na ang tanging hangad nila ay kapayapaan sa bansa. Ayon pa kay Ms. Cusette Laureta Chu, 6:30 a.m. at the grandstand, 4 p.m. pang start. Isang malaking thank you ulit kay Ka Eduardo. Ayun. Sir, thank you very much. Yun, kay Ka Eduardo Manalo. Siyempre, maraming salamat kay Ka Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo. Doesn't send chills down the spine of politicians planning on impeaching the vice president. I don't know what will. Election year, start counting the INCs in your district plus the people who hate Martin Romualdez. You will lose by association. Thank you mga INC na nandyan. Pasensyahan nyo, please, if may isang super passionate na Duterte supporter na biglang magsalita ng BBM resign. Remind them gently na lang. At dahil sa ibinigay na malaking suporta ng Iglesia ni Cristo kay Vice President Sara si Vice President upang siya huwag ma-impeach, nakapagpasya na siya. Tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ayan mga katunay. Tatakbo sa pagkapangulo si BP Sara sa 2028.
Nako, malamang ko mag-impake na kayo niyan. Hindi, di ba? O okay lang naman yan. Sige, magpayaman kayo sa panahon ngayon. Pero kapag ang Duterte, umikot na sa Duterte ang roleta, nako. Kaya ako, mag-ipon-ipon na kayo, ha? Mag-ipon-ipon na kayo ngayon. Habang maaga pa, kumuha na kayo ng mga plane ticket nyo. Passport, handa na ba? Takbuhan na! Narito ang full video, panoorin natin. This is it mga Lods! Panoorin natin. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ayun. Woo! Please! Ayan na. Please! Yes, para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering Yun o. Seriously considering na. No? Nakikita natin sa mga mata ni BP Sara na talagang mabubuo na yung desisyon niya na tumakbo siya ng 2028 election presidential. Kasi alam niyo kung bakit? Dati ayaw niyang tumakbo. Parang tapos na siya eh. Parang ayaw niya na. Gusto niya vice president. Pagkatapos nun, wala na. Eh mga hinduropot kasi. O yan, pinangunahan niyo si BP Sara. O masyado kayo natakot, masyado kayo na-alarma sa kanya. O kung ano-ano ginagawa niyo sa mga Duterte. Ginanyan niyo ng ginanyan. 'Di ba? O ano ngayon ang napala nyo? Yan ang nag-trigger kay VP Sara kaya lalo tuloy siyang gustong tumakbo sa 2028. 'Di ba? Kayo ang nagtulak kay VP Sara para siya ay tumakbo sa pagiging presidente. O baka naman sabihin nyo na naman na si VP Sara sakim sa kapangyarihan. O, kasi tatakbo ng presidente. O ba? Kung sakim sa kapangyarihan yan, hindi dapat hindi na si BBM ang presidente ngayon, si VP Sara. Pero anong ginawa ni VP Sara? Nag-giveaway siya kay PBBM. Si PBBM ang pinatakbong presidente, si VP Sara ang tumakbong vice president. O ano yung sakim sa kapangyarihan doon? Tapos nagsalita pa nga siya. Ang sabi ni VP Sara, hindi naman nasa isip niya ang pagiging presidente. Parang vice president, tapos na. Ultimo si Tatay Digong, si Rodrigo Duterte, tatay niya. Ayaw nang patakbuhin si VP Sara sa pagiging presidente. O, hindi nyo ba nadidinig yung mga sinasabi nila dati? Diba? Eh kaso hindi nyo pinakinggan. Ginawa nyo yung gusto nyo, na nakikita nyong number 1 sa survey si VP Sara, pinangunahan nyo. O, yan tuloy. Yan ang naging resulta. Go VP! Oh. Tuloy-tuloy yung Yes! Hindi, sa totoo lang, no, wala na tayong ibang nakikitang politiko na maaaring tumakbo ng presidente sa 2028. Diba? Si VP Sara lang ang nakikita natin na talagang malaki ang maitutulong dito sa bansa natin. No? Hindi naman 100% na inaasa natin sa kanya. Pero alam natin kahit papaano ay may maiaambag siya bilang presidente ng Pilipinas para mabago naman at gumaan naman tayong mga Pilipino. Yung mga problema ng bansa natin, kahit papaano ay maresolbahan. 'Di ba? Kaya kapag si VP Sara ay nakatawid diyan hanggang 2028, no? Hindi nila natipag yan. Nako, finish na. Yes, I really believe that our country will be great. And I really believe Yes. Duterte! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm. Tama. Especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa. Yes. Ang ating bayan. Yes. Narinig. Ayun, syempre. Ayan, basta kami, BP Sara, nandito lang kami. No? Patuloy kaming nakasuporta sa'yo. Hanggang dulo ng pakikipaglaban mo. Hanggang 2028. 'Di ba? Hindi ka namin bibitawan. Nandito lang kami. Handa kaming makipagbasagan ng bunganga.
Ibig sabihin makapagbasagan ng bunganga, handa kaming makapagtirahan sa mga tumitira sa inyo. 'Di ba? Basta kapag nanalo ka ng presidente, VP Sara, isang durian lang, masaya na ako. Nig nyo mga lods, sabi ni VP Inday Sara, Masarap durian we sa Davao. are seriously considering it. Ayun. Duterte! Duterte! Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Syempre si VP Sara at syempre si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Natuwa ba kayo sa naging sagot ni VP Sara na may posibilidad na tatakbo siya sa 2028 presidential election? Hindi na tayo makapaghintay, sana 2028 na. Pero wag muna, 2025 muna kasi magandang taon to para sa atin. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!